Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? Sa mga job seekers na naghanap ng trabaho opportunity dito sa Canada, sana po itong ating vlog ay makatulong sa inyo dahil ito po ay 50 katrabahador ang kinakailangan at kung kayo man ay mga 18 years old and above at ito po ay legit agency sa Pilipinas. Okay? So again, sasabi sa inyo na sana po mapanood ninyo po ito ating video dahil andito po lahat ng inyong mga kinakailangan, ano pong requirements, ano pong dapat ninyong gawin, andito lahat ipapakita ko. At pwede nyo puntahan sa description box dahil ilalagay ko yung email nila, address nila, para at least kung gusto nyo man na puntahan, para i-drop off yung inyong resume or pwede nyo i-email yung inyong resume. Okay? So, but again, sabi sa inyo guys, sana po ay tingnan natin dito yung mga job description kung ano ba ang kanilang mga hinahanap. Dahil alam ko na marami tayong mga Pilipino, kapwa Pilipino, na qualify sa mga trabaho. Subalit ang problema kasi, ang inyong paglalagay sa mga resume ay medyo na-off. Hindi nagmamatch doon sa hinahanap ni employer at ang inyong resume, kaya nagkakaroon ng nag-off yung inyong qualification. Subalit sinasabi ko sa inyo na dito ay maging competitive tayo. Itong kadaming trabahador na 50 katrabahador, ito po ay papunta ng Quebec. At sana po ay makapag-apply kayo dito, ayusin ang mga resume. Dahil alam ko na napakarami tayong mga skilled worker ng mga Pilipino na pwedeng mag-apply dito sa Canada. Subalit nga ang problema ay yung inyong resume. Huwag kayo masyadong magmamadali. Mayroong panahon na pwede ninyo itong tapusin ang inyong resume and then after that, isubmit nyo. No? Kasi importante, kung meron kayong mga kakilala na gumagawa ng mga resume na talagang napakaganda, yung mga English teacher dyan na may mga kakilala kayo, baka makatulong sila. Kasi ang grammar, ayusin, ang mga pagsaladsan ng inyong mga resume, importante po yan. Kasi dito sa Canada, ang kompetisyon napakataas. Sinasabi sa inyo lagi yan, na ang pag-apply dito ay talagang kailangan ikaw ang pinaka-the best sa the best. Okay? So, dahil nga sa kompetisyon. Subalit siya sabi sa inyo na maraming paraan sa hindi mag-qualify dito, maraming paraan. Puntahan ninyo ang job bank. Maraming nakapost diyan na temporary foreign workers. Halos everyday meron nagpo-post diyan sa job bank ng mga trabaho. So, again, nasa sa inyo na yan. Pag-check. Doon naman sa Indeed, halos araw-araw din, may mga bago diyan. Kung ano man ang mga hinahanap nyo, i-search nyo diyan sa job bank at Indeed. Meron pa tayong Saskatchewan jobs, Alberta jobs, British Columbia jobs, Ontario jobs. Napakarami. Napakarami. Kaya nga sabi sa inyo na dito sa pag-apply sa Canada, importante na marami kayong sources kung saan kayo pwedeng pumunta. At sinasabi ko sa inyo lagi na mag-research, magbasa. Dahil importante po na kayo ay nagbabasa. Dahil kung hindi man kayo nagbabasa, hindi kayo nagre-research, nagre-rely lang kayo sa mga vlogging, nagre-rely lang kayo anong mga sabi nila, hindi kayo mismo ang nagre-research. Talagang mahirapan kayo. Abutin kayo ng ilang taon bago siguro kayo makarating dito. Okay? But again, sana po ay meron kayong matutunan dito sa ating vlog dahil nga sa ito ipapakita natin yung mga trabaho nila. But again, ako po isang vlogger lang. Hindi po ako affiliate nitong agency na to. Wala po akong connection sa mga agency. Ako po isang vlogger lang at hindi po ako immigration consultant din. Okay? So, but again, halika, tingnan natin yung trabaho dito nga sa Canada. So, yun guys, ito po ay First Dynamic Personnel Resources Incorporated at light truck mechanic. No? Ito po ay nasa Quebec. At 50 katrabahador ang kinakailangan dito. At ito po ay hanggang May 31. So, may time pa naman kayo. Kaya nga siya sabi sa inyo, huwag kayo masyadong magmamadali kung kayo man ay mag-apply dito dahil meron pa kayong time. Okay? So, importante kung makasubmit kayo niyan a week before 31, then mas maayos. Okay? So, again, ito po yung kanilang job description. No? Strong knowledge of mechanics, hydraulic, electricity, and troubleshooting. Identify operation problems using diagnostic tools and programs.
Check and test mechanical systems such as engine, transmission, axle, and braking system in order to locate defects and imperfections. So again, sabi sa inyo, itong tatlo na itong naka-bullet dot dyan, kung meron pa kayo idadagdag sa inyong mga trabaho, dagdagan nyo lang dahil mas maganda na marami pa kayong mga hindi nila nasulat, subalit dagdagan nyo to na meron pa kayo iba pang ginagawa para at least, sabi ko sa inyo, maging impressive ang inyong mga resume. So ngayon, ito po ang kanilang mga qualification. Minimum of 5 years work experience is required. Again, kailangan may 5 years kayo. Kung wala kayong 5 years dito, talagang mahirapan tayo dito. Candidate must bachelor's, college degree holder in other or similar field. So kung kayo man ay mga mechanical mechanic or mga vocational siguro, pwede yata dito. Pero hindi man sinabi, subukan nyo lang. Kung kayo man ay mga TESDA, subukan nyo lang din. Kung kayo man ay may mga TESDA certificate dito. And then have a good English communication skills and present yourself professionally. Yun. So pag pumunta kayo doon, kailangan at least medyo nakaporma kayo para at least ma-impress sa inyo ang agency or kung andyan mas employer. Adjust, repair, and replace. Ito po yung additional information nila. No? Adjust, repair, and replace using manual tools and other special equipment. Defective parts or elements of various vehicle system. So again, sabi ko sa inyo, ito po ay walang placement fee at subukan kong kunin ang kanilang email address upang kayo nga ay mag-apply na lang doon sa i-email nyo na lang yung inyong resume kung kayo man ay qualify sa mga trabaho dito. Okay? So napakagandang opportunity ito kung kayo man ay qualify sa trabaho. So walit guys, itong ang trabaho na to ay sana ay mapabilang kayo dito. Medyo mataas lang ang kanilang hinahanap sa pagiging yung kanilang work experience. Subalit, kung kayo naman ay nagtatrabaho talaga sa ganitong klase trabaho, mekaniko kayo. So, mas maganda, no? So, subukan nyo lang mag-apply. Kung kayong mga certificate or mga bachelor's degree, mga vocational, subukan nyo lang. Kahit hindi sinabing vocational, subukan nyo lang. TESDA, subukan nyo lang. Ang importante, mahaba ang inyong experience. Isulat nyo lahat ng ginagawa nyo. Sinasabi sa inyo lagi. Isulat nyo kung ano mga ginagawa nyo. Kasi napakalaking bagay na ang inyong pagsusulat sa inyong mga resume ay talagang detalyado ang inyong resume kung ano ba ang mga trabaho nyo. No, yung ating mga kababayan dyan sa Middle East na mga mekaniko, subukan nyo dito din. No? Dahil ito naman ay napakagandang opportunity kung kayo man ay makakwalify. At doon din sa inyong pag-apply sa online, yung Job Bank at Indeed, ayusin nyo rin yung inyong resume. Kung kayo man ay naghanap bilang isang housekeeping, mga truck driver, mga cleaner, custodian, or ano pa mga hinahanap ng trabaho, ayusin, importante yan. Kasi para walang kawalan na kayo nga ay mag-apply ng mga trabaho dito. Dahil napakagandang opportunity, napakagandang Canada. I've been in Canada for almost 20 years and talagang wala akong masabing pangit dito. Napakaganda. Subalit ako po ay ito aking ginagawa na sana kayo ay makarating din dito sa Canada para at least sinasabi ko sa inyo na matikman nyo ang hirap at sarap sa Canada. Hindi naman porkit nasa Canada, puro lang masaya, magandang buhay. Subukan lang, roller coaster din naman. No? So importante kasi dito na tayo ay maging competitive sa lokal. Kahit ako na nandito na for how many years, ako ay nakipag-compete din ako sa mga lokal dahil nga sa, syempre para tayo ay makapasok ng trabaho, na maayos na trabaho, maganda na trabaho, kahit isang trabaho lang, ayos na. Okay? So, but again, sabi sa inyo, subukan nyo lang mag-research, subukan nyo lang magbasa-basa, maghanap lang kayo sa mga online, i-google nyo paano ba magawa ng resume. No? Kasi andyan naman sa Google yan lahat na yung inyong mga resume, talagang andyan lang yan sa online. Okay? So, subukan nyo lang, ayusin nyo, pagsulat ng inyong mga resume upang kayo ay makuha ng mga trabaho opportunity sa Canada. Mag-research lang kayo. Sinasabi sa inyo lagi, magbasa. Kung may mga extra time kayo, magbasa-basa kayo. Magbasa. Wala nang rason ngayon na hindi kayo magbasa dahil nga sa
Pagkatapos sa trabaho, katapos mag-dinner nyo, magbasa-basa, research lang. Ano bang meron sa Canada? Ano bang meron dyan? Ano bang mga opportunity? Ito bang trabaho ko ay talagang in demand ba to dyan sa Canada? Di ba? Yun lang. So, importante na kayo ay magbasa upang kayo mismo ay ah, malaman nyo rin kung kayo ba ay makakwalify sa Canada. Yung baga mag-self-assessment din kayo. Kasi mas maganda rin yan na i-assist yung sarili nyo. Ako ba ay high school lang? Ay ako po ay hindi pa ko graduate ng high school, makapag-apply ba ako sa Canada? No? Magbasa-basa lang. Sinasabi sa inyo, para sa inyo to, hindi to para sa akin din. Ako nasa Canada na. Tinutulungan ko lang kayo kung anong gawin nyo. Subalit kung hindi nyo gawin yan, nasa sa inyo na. Okay? So, but anyway guys, again, pwede nyo i-share to ating mga videos sa inyong mga kaibigan, kamag-anak na gusto at nagbalak pumunta rin sa Canada. Ito po ang ating channel ay puro po mga job opportunities dito nga sa Canada. And again, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, sana po ay makonsider i-like, i-subscribe, at huwag nyo kalimutan i-click ang notification bell para update kayo tuwing meron ko ina-upload dito nga sa ating channel. So, batayin guys, sabi ko sa inyo, marami po akong mga videos dito. Subukan nyo lang i-browse para at least magkaroon kayo ng mga idea kung saan tayo pwede mag-apply, ano mga agency pwede puntahan, or ano mga website pwede puntahan. Okay? So, again, maraming salamat ulit sa inyong panunod at subaybay sa aking YouTube channel. Ako ulit si Noy Tebs. God bless and have a wonderful day.